Ka. Ano siya? Mababa naman siya, yan ang mabilidad. Kala ni Tita may matay ka na eh, kaya ka nagpakuha ng tubig. Ha? Sabi niya? So, yun. At nag-voice over na naman si Tanga. Akala mo talaga may tire, no? At ito na nga, nagpahatid tayo sa ating tropa na si Abord. At tayo ay mag-home service dito sa California Garden Square. Biglaan lamang tong session na to dahil tumawag ang ating bossing. Dahil meron siyang tropa na gusto magpatato. At ito ay first tattoo niya lang. At ang sabi niya, kung gusto mong matatuan ngayon, tatawagan ko si artist. Dahil one call away lang ang artist ko. Kaya yun, opo, pumunta po agad talaga tayo. Agad-agaran. Para siya ay matatuan. At ayun, ito na nga, after ng setup, ito na ang hinihintay ng ating bida. Nako, wala ka pang nagagawa, break time agad. Aray ko, busog na namang taka. Hayop ka, wala ka pang ginagawa. Huy! After ng pa-food trip ng ating bossing ay inasikaso na nga natin yung design na gagawin namin. At ito ay isang Roman numerals. At ito, alam mo ba, wag ka. Siya ay pinayagan ng kanyang ina para magpatato. At ginamitan niya ito ng may wagang technique. Alam mo kung ano may wagang technique? Ang ipapatato niya, Roman numerals birth date ng kanyang nanay. Kaya yun ang pinaka-best way. O kaya minsan gawin mo, palagay mo pangalan ng nanay mo, sure po yung papayagan ka. Makikita mo nga din sa video, ina-explain ko yung kalalabasan or outcome. Dinidiscuss ko sa kanya kasi bilang isang artist, dapat igabay mo rin yung client mo kung ano bang kalalabasan nito. Tulad nito kasi landscape to at ilalagay bandang gilid ng pulso. May tendency to na nagbabago siya ng form kapag inababa or inaangat ang inyong kamay. Kaya sabi ko, pili ka kung saan mo siya gustong diretso. At syempre, as an artist, nagbigay tayo ng suggestion. Sabi ko, pag naaganto, mas maganda to. Kapag naangat at landscape. Kasi ganyan babasahin yan eh. At ayun, tayo ang nasunod. Pero hindi natin siya pinilit. Binigyan natin siya ng option. Yun ang trabaho natin, bigyan natin lagi ng option ang ating mga kliyente. Ito na nga, may mga tropa sa likod, inaasar-asar siya. Naku, masakit na masakit. Pero yun, unang tusok, pinaramdam ko muna, tinuldukan ko muna at pinarate ko sa kanya 1 out of 10 kung gaano kasakit. Ang sabi niya is 5 ang rate. Ibig sabihin, kaya niya to. Kaya yun, ito na, ang pag-result ng kanyang unang tuto. Dito na nga tayo sa exciting na part. Ang tatutuan natin ay ating regular client, isang basketball player na kamukha natin. Uy! Diyan lang po. Gagawin namin dito ay McGregor tattoo inspired dun sa spine ni McGregor sa likod. Kaso nagkaroon kami ng mahabang discussion dito at explanation para malaman ni boss kung ano nga ba yung problema sa dalak ng tattoo. Bali, ganito nga ang ginawa kong diskarte. Nilagyan ko ng marker, yung na red na dot ng gitna ng likod niya at nilagyan ko ng yellow marker yung pinaka-spine line. Kasi nga, ganito ang tendency nito. Malalagay natin siya, malalapat natin siya ng gitna. Subalit, magmumukha siyang baliko dahil nga, yung spine line mo ay wala sa gitna. At hindi rin naman pwede sundin yung spine line mo kasi lalong mas malaking baliko yan. Kasi kapag spine line tattoo, ang talagang sinusunod dyan, yung pinaka-spine line mo yung sa buto. Kaso nga lang sa kanya, sa case scenario niya, is wala sa gitna talaga nakapaling yung spine line niya. Kaya mas may pa rin, yung kunin natin yung pinaka-gitna talaga. At nandito na nga tayo sa bandang batok, yung pinaka-exciting na part. Para ang binabatukan ng karayom dito sa sunod-sunod. Pero kaya naman ng ating bossing. Umabot kami ng mahigit 3 hours sa tatong pinagawa ng ating boss. At ito na ang final result ng aming tattoo. Sa pag-refer at pagpapatato. At kayo, sa mga gustong magpatato dyan, magpatato na kayo para bukas meron akong pang-almusal.